Hindi ako makapaniwala. Ginawa ni Lola ang kanyang mana sa isang raffle. Ang mga malalayong kamag-anak na halos hindi namin kilala lahat ay dumating, bawat isa. Una, ang panganay na manugang na babae, Helen Wright. Miss Helen Wright ay tumatanggap mula sa ari-arian ng matandang babae lahat ng alahas na ginto. Tinatayang halaga na 1,400,000 sa kasalukuyang presyo ng ginto. Mga pulseras na ginto para gamitin ni Ryan sa kanyang kasalan para hindi na siya bumili ng bago. Mr. David Davis ay nanalo ng bahay sa magandang school district sa downtown. Kabuuang halaga $300,000. Susunod, ang panganay na apo, si Ryan Davis, ay bubunot. Mr. Ryan Davis ay tumatanggap 2 komersyal na ari-arian mula sa ari-arian ng matandang babae. Alam na alam ni Lola ang kanyang ginagawa. Ang nagpapatuloy ng apelyido ng pamilya ang nakakakuha ng pinakamalaking bahagi. Sandali, ang minanang setro ng diaryong Jade ng matandang babae. Bakit hindi pa ito lumalabas? Ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng malaking pera. Sa lahat ng mga taong ito na may sakit si Lola, ako ang nasa tabi niya. Ginawa ko lahat, pati ang mga maruruming trabaho. Hindi ako makapaniwala. Wala akong naiwan si Lola. Dapat ay alagaan mo siya. Bilang isang ulilang babae, kung hindi ka pinatira ng matandang babae, nasa isang napakalalayong lugar ka. Siya ay matibay. Namatay ang buong pamilya niya, ngunit siya lang ang nakaligtas. Siguro itong setro na Jade ay kanya. Miss Chloe Davis ay bumubunot ng pusa, Lucky. Labindalawang taon ng pag-aalaga, at ang makukuha mo lang ay isang walang kwentang pusa? Hindi ko inaasahan. Talagang pinabura ni Lola ang iba hanggang sa huli. Kung walang tutol, pumirma po kayo isa-isa. Chloe, pagkatapos ng ikapitong araw ng pagkamatay ni Lola, iimpake mo ang iyong mga gamit at umalis kasama ang pusa. Huwag mo kaming pahirapan. Ang pasaning ito mula sa sambahayan ni David, sa wakas ay aalis na rito. Palaging nakikisama sa loob ng mga taon, napakawalang hiya na palamunin. Lola, pinalaki mo ako ng 12 taon at inalagaan kita ng 12 taon. Tayo ay magkabayad na ngayon. Sa sasakyan, at ako lang ang nakaligtas. Sumpa ka! Kinuha mo ang anak ko sa akin. Iyon ang unang beses na nakilala ko si Lola. Siya ay napakasama sa akin. David, kung maglakas loob kang dalhin siya rito, babalik ako sa bahay ng mga magulang ko. Bahala ka. Siya ay ang nag-iisang anak na babae ng aking bunsong kapatid na lalaki. Tigilan niyo na ang pagtatalo, kayong lahat. Pinabasa ko ang kapalaran ng batang ito. Siya ay isinilang noong gabi ng midsummer, kaya pinakamalakas ang kanyang lakas ng lalaki. Tanggapin siya. Maaari siyang magdala ng sanggol na lalaki sa pamilyang Davis. Halika na. Kaya naman, pinanatili nila ako at pinangalanan akong Chloe. Mula ngayon, ang tanging layunin mo sa pamilyang ito ay ang magdala ng isang apo na lalaki. Sinabi nila sa akin, si Ryan ang ugat ng pamilya at ako ay ang kanyang pinakamatapat na alipin. Habang tumatanda siya, umiikli ang espasyo ko sa pamilyang Davis. Bata pa lang siya, bakit kailangan niya ng napakagandang kwarto? Linisin ang kanyang kwarto para sa ating si Ryan. Inilipat ako mula sa maliit na kwarto sa isang sulok ng balkonahe. Anumang maliit na bagay tungkol kay Ryan ay malaking bagay sa pamilya. Sinasamba siya ng lahat. Ngunit para sa aking malalaking bagay o maliliit na bagay, walang may pakialam. Tita Helen, mainit ako. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Maari mo ba akong dalhin sa ospital? Kung mahawaan mo si Ryan ng sakit, hindi ka makakakuha ng hapunan sa loob ng 1 linggo. Ang mga madilim na araw na ito ay pumigil sa akin sa buong pagdadalaga ko.
Lola, iyan ang aking unang gantimpala sertipiko mula sa lalawigan. Ikaw, makulit na bata. Ano kung makakuha ka ng perpektong marka? Mag-aasawa ka rin naman. Tamad ka lang talaga. Bilisan mo, magluto ka na. Magtrabaho ka hanggat gusto mo. Hindi nagtatagumpay ang mga tulad mo. Gusto mo bang maging isang tao? Sa panaginip mo. Anak, masyadong mausok ang kusinang ito. Tara, umalis na tayo ngayon. Isang buwan bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Nagkasakit si Lola. Si Ryan ay lalaki, kaya kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral. Mas maalaga ang mga babae. Ang pag-aalaga sa may sakit ay trabaho mo. Inilabas ako ni Tita Helen sa eskwela para alagaan si Lola. Tubig. Sinusubukan mo ba akong sunugin? Wala kang nagagawang tama. Papag-upahan ko si David ng tagapag-alaga? Itigil mo ang pagpulot niyan. Nakakainis ka lang makita. Tawagan mo si Tito David at sabihin mong maghanap siya ng tagapag-alaga para sa akin. Pagkatapos, pumunta ka kung saan mo gusto at umalis ka sa aking paningin. Lola, ang isang tagapag-alaga ay nagkakahalaga ng $200 bawat araw at hindi babayaran iyon ni Tito David. Inaalis ko ang iyong arinola araw-araw. Matagal ka nang nasa ospital. Ilang beses bumisita si Tito David. Ilang beses bumisita si Ryan. Iyan ang iyong tungkulin. Utang mo sa pamilya Davis. Ang iyong ama ay namatay ng bata pa at hindi na nakapag-alaga sa akin. Kaya ngayon, ikaw na ang bahala. Lumayas ka. Ayoko kang makita. Bakit ka bumalik? Sinisiguro lang na ikaw, matanda, ay hindi nagchichismis sa likod ko. Si Tito David ay hindi pumupunta, maliban na lang kung si Lola ay wala ng maraming oras. Ang pasyente ay nasa kritikal na kalagayan. Ang pamilya ay dapat maghanda para sa pinakamasama. Ang aking kawawang matandang ina ay hindi nagkaroon ng magandang buhay. Bakit magdusa ng ganito sa katandaan? Doktor, siguro dapat nating itigil ang paggamot. Ang matandang babae ay mahal na mahal ang ating David at Ryan. Tiyak na ayaw din niya ng paggamot. Mabilis nating tanungin si Lola ang password ng bank card. Kung siya ay pumanaw, ang pera ay magyeyelo. Lola, ako ang apo mong si Ryan. Sabihin mo sa akin agad, ano ang password ng bank card mo? Nanay, huwag kang mag-alala. Sa tulong mo, gagawin ko. Magtatagumpay si Ryan. Ako ay narito pa. Ang hiling ni Tito David ay hindi natupad. Si Lola ay nakaligtas sa isa pang krisis. Sinasabi ko sa iyo, walang silbi ang pananatili mo rito. Ang aking ari-arian lahat ay mapupunta sa aking mahal na apo. Wala kahit isang sentimo para sa iyo. Anong klaseng diploma mill ang pinasukan mo? Hindi ko pa nga narinig yan. Hindi ka na bumabata. Babae ka, bakit kailangan mong mag-aral ng ganyan? Dapat iniisip mo na ang pag-aasawa. May sakit ang lola mo. Dapat manatili ka sa bahay at alagaan siya. Iyon ang pinakamagandang magagawa mo. Ako na ang bahala sa matrikula. Hindi ko kailangan ang pera mo. Ano ang magagawa mo? Magtatrabaho? Sino ang mag-aalaga sa matandang babae? Sana all. Akala mo dahil lang nakuha mo ang admission letter na ito, malaki ka na, ha? Isuli mo. Gusto kong makita kung saan mo akala pupunta ka. Manatili ka sa bahay at alagaan mo ang matandang babae. Narinig mo? Ang admission letter, itatago ko.
Pinalaki kita sa loob ng 12 taon. Akala mo makakaalis ka lang? Hindi pwede. Bukas ng umaga, gumising ka ng alas 5, pumunta ka sa palengke at bumili ng isda. Gusto ko ng sabaw ng isda. Gusto mo ba akong gawing tuyo? May sama ka ba ng loob sa akin dahil kinuha ko ang acceptance letter mo? Yan ba ang dahilan kung bakit mo ibinuhos lahat ng asin sa sabaw? Para patayin ako? Hindi ko ginawa. Sumasagot ka ha? Maglilingkod ka sa akin sa pamilyang Davis at hindi ka makakapunta kahit saan. May utang sa akin ang tatay mo at ikaw ang magbabayad nito sa buong buhay mo. Sa lahat ng mga taon, ako ang naglilinis ng mga kalat mo at nag-aalaga sa buong pamilyang Davis. Wala akong utang sa iyo. Noong araw na iyon, kinuha ko ang $2,000 na aking naipon at iniwan ang pamilyang Davis. Sumasang-ayon din ang langit sa akin. Pwede na akong mag-aral sa kolehiyo. Akala mo masyado kang magaling para sa amin ngayon. Pumunta ka sa kolehiyo at hindi ka nababalik? Basang-basa ang sahig. Papabagsakin mo ako? Bumalik si Chloe. Tamang-tama ang timing. May sasabihin ako sa iyo. Anak ni Old Dennis, 30 aling na siya ngayong taon. Diborsyado, may anak. Nagmamaneho ng excavator sa construction site. Gusto niya ng batang asawa. Handang magbayad ng bride price na $188,000. 38? Medyo matanda. Pwede na siyang maging tatay ko. Masyado kang pumipili? Isang ulilang babae, masuwerte ka na may gusto sa iyo. Ang $188,000 ay hindi masama. Tita Helen, bakit ikaw lang ang pumipili para sa akin? Pero hindi ko siya pwedeng piliin? Mukhang sayang ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Umuwi ka, magulo pa rin ang hitsura mo. Sasabihin ko sa iyo, ito na ang iyong tanging pagkakataon. Huwag ka nang umiyak sa akin mamaya. $1,000,000. Walang bride price na $1,000,000. Walang magpapakasal kay Chloe. Mary, ulila lang siya. Humihingi ng $1,000,000. Sino ang magpapakasal sa kanya kung malaman iyon? Sabi ko $1,000,000 at iyon na ang huli. Kung hindi nila kayang maglabas nito, saka sila pwedeng umalis. Kailangan ni Ryan ng pera para sa kasal niya. Kailangan ng pera iyon. Pagkatapos noon, wala nang nagpakilala sa akin. Lahat sila nagsabi, pasanin ng pamilya Davis. Sino mang magpakasal sa kanya ay sawi. At kaligayahan, ang panganay na anak at apo, nagdaos ng malaking libing para sa kanya, na mas masaya pa kaysa sa anumang kaarawan na naranasan niya. At sa ngayon tanging ang munting pusa na pinalaki ni Lola ang talagang na-miss siya. Walang may gusto sa'yo. At ako rin? Pero okay lang. Dahil tayo na lang ang magkasama ngayon. Tama. Sa silid ng matanda, mayroon pa ring 2 lumang baul na gawa sa camphor wood. Baka ang pares na iyon ng jade scepters ay nasa loob. Ang aking nanay, sa totoo lang, ang ganda ng mga baul na puno lang ng mga lumang kumot. Sa tingin mo ba ang jade scepter na iyon ay imbento lang niya para lokohin tayo? Chloe, kasama mo ang matanda sa lahat ng mga taong ito? Nakita mo ba kung saan niya inilagay ang anumang mahalagang bagay? Hindi ako pinahintulutan ni Lola na hawakan ang kanyang mga gamit. Chloe, sabi mo tumakas ka noon, pero anong silbi ng 4 na taong pag-aaral? Bumalik ka pa rin para punasan ang puwet ni Lola? Mas mabuti pa nag-aral ka na lang ng nursing mula simula. Mayroon tayong 2 tindahan at isang bahay sa magandang distrito ng paaralan, pero wala kang makukuha, iyon ang iyong kapalaran. Naiintindihan mo? Kung tapos ka na, umalis ka na, harang ka. Lola, wala ka na ngayon.
At hindi ako malungkot kahit kaunti. Ansi ang trabaho at pag-aaral, mahirap ang buhay. Pero ako at ang pusa ko, iyon ang kaligayahan. Swerte. Maluwag ang kwelyo na ito. Bilhan kita ng bago? Mukhang susi ito ni Lola. Miss Davis, pakitago ang pusa mo. Ito ang mana na iniwan sa'yo ni Lola. Napakahalaga ng susi na ito. Bakit itinago ni Lola sa pusa? Mr. Lawson, Miss Davis, sabi ng lola mo basta hindi ka nag-issue sa libing, dapat kitang kontakin. Sa totoo lang, ang pusang iniwan sa'yo ni Lola. Miss Davis, wala ang item sa opisina. Inutusan ako ng matanda na dalhin ka doon ng personal. Lahat ng tanong mo, pag nabuksan mo ang pinto gamit ang susi, masasagot. iyan ang pamana na Jade Scepter. Miss Davis, bago siya mamatay, inutusan ako ng matanda na ibigay ito sa'yo ng personal. Talagang iniwan ni Lola ang Jade Scepter sa akin. Ito ay ang larawan ko noong graduation sa kolehiyo. Si Lola talaga ang nagpa-print niyan. Chloe, alam kong makakapagtapos ka ng kolehiyo. Ang unang nakatapos ng kolehiyo sa pamilya natin. Alam ni Lola na kaya mo. Sa bawat yugto ng buhay ko, nandyan ka palagi para sa akin. Tahimik lang na nagbabantay sa akin si Lola. Binibini na ngayon si Chloe. Maganda gaya ng bulaklak. Mas maganda ka kapag ngumingiti. Itong munting bookworm. Kapag nagbabasa, hindi siya nakikinig sa iba. Magkakaroon tayo ng babaeng scholar sa pamilya. Babaeng iskolar. Hindi mo ako pinuri ng harapan. Mahilig si Chloe sa mansanas. Kapag ngumingiti siya, may 2 dimples. Patuloy na ngumiti ng ganyan. Mag-ingat ka at maging masaya. Hindi ba ito ang una sertipiko ng parangal? Yung pinunit? Mga walang kwentang bagay na naman. Magsaing ka na. Kahit mahina na ang paningin niya, pinagsama-sama pa rin niya ito ng paisa-isa. Mapalad, may nagmamahal sa akin. Lola, ilan pa bang itinago mo para sa akin? Ito ba ang damit pangkasal na nakuha ni Lola? Para sa akin? Hindi ba niya sinabi na bawal akong magpakasal? Palaging sinusuportahan ng matanda ang pagpapakasal mo. Tungkol sa bagay na iyon noon, may dahilan. Yung pinakilala sa'yo, si Erwin, pinahanap ng matanda sa akin ang background niya. Tingnan mo mismo. Sinabi sa akin ng matanda, kung talagang mahal ka niya, susuko siya. Pero kung natakot siya sa $1,000,000, hindi na siya gagastos. Nakapagligtas sana sa'yo mula sa taong hindi karapat-dapat. Ang bride price na $1,000,000, kung kaya niya, pag-usapan natin. Kung hindi, huwag sayangin ang oras. Kaya nagtakda si Lola ng $1,000,000 na bride price. Hindi para sa pera, para takutin siya. Hindi niya sinabi sa akin ang alinman dito. Wala siyang sinabi sa akin. Ito ang listahan ng dote ng matanda para sa'yo. Inihanda niya ito bago siya pumanaw, mga taon bago ang testamento. Hiniling din ng matanda na magpasa ako ng mensahe. Sabi niya, ang isang babae ay hindi dapat subukan tumakas sa lahat sa pamamagitan ng kasal. Ang bahay na ito, ang mga dot na ito, ang iyong pundasyon. Hindi mo kailangang magpakasal kung ayaw mo. Kung gusto mong magpakasal, gawin mo ito ng may estilo, nang hindi umaasa sa kahit sino. Miss Davis, may isa pa. Gumawa ang matanda ng recording bago siya pumanaw. Hiniling niyang ibigay ko ito sa'yo. Pagkatapos mong mabasa ang liham,
Lola ay mahigpit sa iyo noong bata ka pa. Sinaktan kita, sinigawan kita. Alam ko na malamang nasaktan ang puso mo. Hindi ka naman talaga walang kwenta. Ikaw ang pinakamalaking kayabangan sa buhay ni Lola. Sabi nila, ang babae ay pinanganak upang magdusa, iwanang mabulok saan man siya itapon. Hindi ko iyon inamin at hindi mo rin dapat. Kailangan mong mag-aral hanggang sa maging mas mataas ka sa kanilang lahat. Kailangan mong kumita ng pera, kumita ng higit sa iba. Kailangan mong lumabas dyan, pumunta kung saan sila hindi kailanman makakarating sa iyo. Ikaw ang sarili mong bundok, ikaw ang sarili mong ilog. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ay hindi kita pinuri sa iyong mukha. Kaya sa liham na ito, si Lola ay babawi sa lahat. Chloe, ipinagmamalaki kita. Ikaw ang pinakamahusay. Walang makakapantay sa iyo sa puso ko. Lola, dadalhin ko ang pagmamahal mo at susulong. Pag na-check mo na, pirma ka lang dito. Miss Lawson, tungkol sa mana na iniwan sa akin ni Lola, gusto kong kunin ang kalahati at magtayo ng pundasyon. Miss Davis, ano ang silbi ng pundasyong ito? Pagsuporta sa edukasyon ng mga batang babae sa mga kanayunan. Maraming mga batang babae doon na maaaring nasa labas ng saradong pinto. Gusto kong tulungan silang makapag-aral. Miss Davis, hindi ka katulad ng ibang biglang naging milyonaryo na nakita ko. Para sa pondong ito, gagawa ako ng mga patakaran para sa iyo, ng libre. Kaya pumayag ka, tama? Lucky, mayaman na tayo. Tara, magsaya tayo. Wala nang pagtitipid. Ano ang gusto mo? Kukuha ako ng burger, yung pinakamalaki na meron kayo. Noong bata ako, laging nakikita si Ryan na kumakain ito. Ngayon, sa wakas, matitikman ko na ito. Hindi ba ito parang siopaw lang? Pero dahil may magarbong banyagang pangalan, 10 beses ang mahal. Subukan mo rin. Paki-check na lang. Isang burger, $16. Pakisukli po. Chloe, Bilisan mo at pumunta ka rito. papunta na ako. Mas mabuti nang mag-low profile ako para hindi mapansin ng pamilya ni Uncle David. Tara, Lucky. Oras na para magtrabaho. Kailangan tapusin ng malakas ang huling shift ko. Long. Lucky, dito ka muna tumambay. Oras na para sa trabaho. Anong klaseng tambakan ito? Wala man lang server. Ma, ganyan talaga ang mga coffee shop. Ikaw ang mag-scan at mag-order. Mag-order muna ako ng 2 tasa. Anong code? Hindi ko ginagawa yan. Hindi ko kayang harapin yan. Waiter! Ano ang maipaghahain ko sa inyong dalawa? Magtatagumpay ka, pero naghihintay ka pa rin ng mesa. Ryan, kung naghihintay man ako ng mesa o hindi, ay wala kang pakialam. Chloe, babae ka na? Gala ka pa rin? Walang umaasa sa iyo. Bilang tita mo si Helen, hindi ako maiwasang maawa sa iyo. Tita Helen, tumigil ka sa pagpapanggap. Kung talagang nagmamalasakit ka, hindi mo sana ako pinalayas noong 7 araw na alaala ni Lola. Bata, binabalikan mo na naman ang nakaraan. Hindi ba iyon ay para sa ikabubuti mo? Isang binibining tulad mo dapat ay matutong maging independent ng maaga. Ano kaya ang sasabihin ng iba kung mananatili ka sa bahay namin? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Independyente, nagtatrabaho bilang waitress. Maganda iyan. Tama ka.
Chloe, paano kung bumalik ka bilang katulong namin? Kasama ang tirahan at pagkain, babayaran ka namin ng $200 sa isang buwan. Medyo generous na iyan, di ba? Mas mabuti iyan kaysa maghintay ng mesa doon. Naghihirap araw-araw. Eksakto. Nagtrabaho ka para sa pamilya Davis sa loob ng 12 taon. Ang pag-aalaga sa matanda ay tulad ng pag-aalaga sa amin. Ang $200 ay hindi masama. Ang maghintay ng mesa sa labas, baka hindi ka pa nila kunin. Tita Helen, alam mo ba kung magkano ang gastos sa pagkuha ng live-in na katulong ngayon? Presyo sa merkado, hindi bababa sa $2,000 sa isang buwan. Pero ikaw gusto mo ng full-time sa $200? Matalino ka talaga mga agrabyado. Ano ba ang pera sa pagitan ng pamilya? Ang pinsan mong si Ryan ay naging mabait para mag-alok sa'yo ng trabaho. Kung hindi mo ito pinapahalagahan, sige, bakit mo pa kami sinisiraan? Chloe, huwag kang magiging walang utang na loob. Ang tulad mo, walang pinag-aralan, walang background, at mapili ka pa, $200 ay dahil lang Davis ka. Hindi ko iyon iaalok sa iba. May degree ako sa kolehiyo, diploma at certificate narito lahat. Ano ang pinag-aralan mo? Kung gusto ninyong umorder, nasa mesa ang menu. Sige lang. Pero kung nandito kayo para manira, nandoon ang pinto. Mag-isa kayong lumabas. Mong gugulin ang iyong buong buhay na naglilingkod sa mesa dito. Nanay, huwag kang magalit. May hinanakit pa siya. Iniwan ni Lola ang mga bahay at mga komersyal na ari-arian lahat sa atin. At iniwan lang sa kanya ang isang walang kwentang pusa. Paano ba naman lulunok ng ganoong galit? Ang matandang babae ay talagang marunong humusga. Nakatadhana ka para dito, maglingkod sa tao sa buong buhay mo. 26 taong gulang, walang pera, walang bahay, naghahain pa rin sa mesa. Kung ako sa iyo, magbibigti na sana ako ngayon. Tita Helen, mahigit 10 taon na akong nakatira sa inyo. Tuwing nagtatalo kayo, iisa lang ang mga linya mo. Kaya kong bigkasin kahit natutulog. Chloe, anong tapang mo para magsalita ng ganyan sa nanay ko? Tingnan mo ang paraan ng paghain mo ng kape. Kung hindi ka matutong maglingkod sa tao, turuan kita. Sorry na, sobra. Natumba ko ang kape mo. Ito, sapat na ito. Ryan, bigyan mo pa siya. Malamang hindi pa siya nakakita ng maraming tunay na pera sa buong buhay niya. Nahulog ito sa sahig. Kunin mo mismo. Naglingkod ka sa matandang babae sa pamilyang Davis sa loob ng 12 taon. Ang pagyuko para kumuha ng pera ay wala lang. Chloe, mabait na nag-alok si Ryan na bayaran ka, kaya kunin mo. Ano, hindi sapat? Kung hindi sapat, humingi ka lang. Pamilya naman tayong lahat. Hindi ka namin sisisihin. Kupa ng 20. Sapat na yon para sa 2 araw na paghihintay sa mesa, di ba? Hindi pa rin sapat. Eto. Iko-kompleto ko na. Kunin mo. Ang galing mo namang mag-abot ng kamay at kumuha ng bagay sa iba. 12 taon kang umaasa sa pamilya Davis. At ngayon, magpapakasanto ka? Hindi sapat. Ano? Ang isang tasa ng kape ay $48. Ang tasa ay $60. Sapat na ba yon? Kung hindi, dadagdagan ko pa. Pinanganak akong mapalad. Hindi lang ako katulad mo, isang waiter. Buhay ng paglilingkod sa iba. Bakit ka nagpapakatigas? Hayop na yan. Bobo ka ba? Bakit mo siya ginulo? Kinagat ng alaga mo ang tao. Humingi ka ng tawad sa akin. Magbayad ka. O sisirain ko yung basura mong tindahan. Kinagat ng pusa mo ang tao. Huwag mong itanggi. Tingnan mo kung gaano mo natakot si Ryan. Paano kung sa mukha siya nakagat at nagkapeklat? Kaya mo bang bayaran yon? Ma, siguradong magkakaroon ako ng peklat sa binti. Baka may rabies itong pusa. Nahihilo ako. Kailangan kong pumunta sa ospital. Narinig mo siya? Rabies. Kailangan mo kaming bayaran ngayon. Gastos medikal, mental distress, na walang sahod. Hindi bababa sa $20,000. Pero dahil wala kang pera, hindi mo kayang magbayad ng $20,000. Paano kung ganito? Patayin mo itong pusa at lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ryan. Saka tayo quit. Ryan, tingnan mo doon. May isa rin sa dingding malapit sa entrance. Mula nang pumasok ka, bawat salitang sinabi mo, bawat galaw mo, lahat ay recorded.
Gusto mo bang ipalabas at ipakita sa pulis? Kung sino ang unang nanuntok. Tara, iba-iba tayo. Huwag kang bumaba sa antas ng waiter. Nakita kita sa kabilang kalsada kanina. Okay ka lang? Ayos lang. Meron naman akong mga kamera. Miss Davis, panalo ka sa round na yon dahil sa camera. Paano sa susunod? Nag-aantay ka ng mesa sa coffee shop. Palagi kanyang iisipin na madaling target. Magsuot ka ng armor. At hindi na sila mangahas kumilos. Para manalo, kailangan kong malaman ang mga patakaran ng mas mahusay kaysa sa kanila. Batas, ebidensya, kasunduan. Ang mga bagay na iyon ay mas epektibo kaysa sa daang security camera. Sana makatulong sa iyo ang mga materyales na ito. At saka, ang mana ng matandang babae at ang pondo para sa edukasyon. Sa tingin ko, kailangan mo ang mga iyon. Si Chloe na ito ay palaging ang huling umaalis. Gang, Davis, iparada ko ang iyong sasakyan para sa iyo. Magsisimula na ang seremonya ng pagbubukas. Tara, bilisan natin. Sa nakaraang 5 taon mula sa unang nursing home, lumawak ako hanggang 18. Lola, ngayon kaya ko naalagaan ang mas maraming tao. Mas maraming nakatatanda ang nagtatamasa ng malusog. Masayang buhay sa kanilang ginintuang taon. Pinsan, nagtagumpay ka talaga ha. Ang lokasyong ito at laki siguradong malaki ang halaga. Tama ba? Empleyado lang ako. Hindi magtatagumpay ang iyong pag-aakala. Ay, huwag kang ganyan. Pinsan, marami ka nang naipon, hindi ba? Kulang ako sa pera kamakailan. Maaari mo ba akong tulungan? Ryan, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Noong nakaraang taon, nakilala ko ang isang lalaki. Sabi niya gusto niya akong pakasalan. Hiningan niya ako ng pautang na 200,000, tapos nawala siya. Kung matutulungan mo akong makuha muli ang perang iyon, hati tayo 50-50. Na-scam ka ng 20,000? Hindi mo ba ako tinawag na pinsan? Tama lang para sa isang pinsan na suportahan ang kanyang pinsan. Alam ko kung saan nakatira ang lalaking iyon. Kailan ka sasama sa akin? May iba akong plano. Ingat, Ryan. Nasuri ko na lahat. 3 taon na ang nakalipas. Si Ryan at isang tao ay nagsimula ng negosyo ng magkasama. Pero kinuha ng kasosyo nila ang pera at tumakas. Ibinenta ni na David at Helen lahat para bayaran ang kanyang mga utang. Ang ipon ng buhay ni Lola ay lahat na sayang ni Ryan sa loob lamang ng ilang taon. Lola, iniwan mo sa akin ang Jade Scepter. Nakaukit dito, ang pagkakasundo ay lahat. Naiintindihan ko, kahit hindi mo ito sabihin. Gusto mong wag akong magtanim ng galit sa kanila. Pero Lola, kilala ko si Ryan higit sa sino man. Spoiled na terorista mula pagkabata. Nakukuha niya ang gusto niya at tapos sisipain ka kapag nasa baba ka. Nagbato siya ng pera sa sahig sa isang kafe at pinapulot niya sa akin. Iyon ay ilang taon lang ang nakalipas. Pero sinasabi mo na ang pagkakasundo ay lahat, kaya bibigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Zo, ang proyekto ng muling pagpapaunlad ng South City, ituloy mo na ito. At maghanda ka ng 3 pondo para sa akin. Ang mga benepisyaryo ay ang pamilya ni Tito David na may 3 miyembro. Sige. Sveate.
5 taon na mula noong huli ko silang makita. Kailangan na naman magpanggap na walang pera. Subukan sila. Kung makukuha ba nila ang mga pondo, ay nasa kanila na. Ang pera, para sa paglipat natin, ay malapit nang dumating. Tingnan mo ang prutas na binili mo. Ano kaya iisipin ng mga kamag-anak kapag nakita nila tayo? Ako talaga ay isinumpa ng pamilyang Davis. Kung ganoon ka kagaling, tumulong ka at gawin mo. Joe David, Gia Helen, naglakad ako papunta rito. Hindi naman ako late, di ba? Anong dala mo? Pumulot ng mga bote. Kapag tapos ka na dyan, ibigay mo sa akin. Chloe, sandali mo na yan. Una, maupo ka. Chloe, tingnan mo, lampas ka na sa 30 at ganito ka pa ring manamit. David, dapat ay. Mas matanda kay Chloe, pero wala ka man lang pakialam sa kanya. Sai, bawat isa, kanya-kanya. Maayos naman ako ngayon, di ba? Helen, si Chloe mo ay 30 na. Hindi mo ba dapat siya hanapan ng mapapangasawa? Si Derek mula sa hardware store ay disente. Ipakilala mo sila? Mataas ang kanyang standard. Hindi niya titingnan ng ordinaryong lalaki. Chloe, si Tia Helen ay gusto lang ang pinakamabuti para sa iyo. Ang babaeng lagpas 30 ay parang tira-tira na lang. Huwag mo isipin na si Derek ay may asawa na ulit. Kung hindi siya tutol na ikaw ay dalagang matanda. Sapat na iyon. Kung ganoon siya kagaling na lalaki, Tia Helen, bakit hindi kayo mag-asawa ulit? Ay napakaganda, bakit hindi mo na lang gawin? Hindi ka naman pinipigilan ni Tito David. Sinusubukan kitang tulungan dahil mabait ako. Bakit mo ako minumura na makipaghiwalay? Wala ka bang konsensya? Tita Helen, sasabihin ko ng diretsyo. Kaya wag mo sanang ipagdamot sa isang nakababatang kamag-anak na tulad ko. Chloe, 32 ka na. Kung hindi ka agad mag-asawa, mag-iingay na ang mga tao tungkol sa atin. Eksakto, kung gayon, saan ilalagay ang karangalan ng pamilya natin? Chloe, alam kong lumaki kang walang magulang, pero hindi mo pwedeng sukuan ang sarili mo at maging tagapag-alaga na lang magpakailanman. Tingnan mo ang pinsan mong si Ryan. Sa edad niya, nasa opisina na siya at ginagalang niya ako taon-taon ng mamahaling whiskey. Kung tatanungin mo ako, dapat mong ihinto ang pagiging tagapag-alaga, umuwi ka at alagaan mo kami, kasama na ang tirahan at pagkain, at bibigyan kita ng $200 bawat buwan. Mas mabuti pa iyon kaysa magpagod ka dyan. Tito David, trabaho ko bilang tagapag-alaga sa araw at sa bakanteng oras. Namumulot ako ng basura para ibenta at kaya kong buhayin ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos mo ng mamahaling whiskey na iyan, ibigay mo na lang sa akin ang bote. Ikaw, sobrang naiinis ako sa'yo. Kung buhay pa ang tatay mo at lola mo na nakikitang wala kang motibasyon, mapapahinga kaya sila ng payapa? Oo nga pala, Chloe, sa pagsamba sa mga ninuno ngayon, anong alay ang dinala mo? Ipakita mo sa lahat. Makikisalo ako. Kakapitas lang. 3 pipino? Chloe, wala ka bang hiya? Bago siya namatay, ang matandang babae ay nag-iwan sa iyo ng pusa at ito ang paraan ng pagbabayad mo sa kanya? Nanay, sinabi ko sa iyo na siya ay isang walang utang na loob. Ngunit hindi ka naniwala sa akin. Pinalaki ka ng aming pamilya sa loob ng maraming taon. Pinakain ka at pinatuloy. At sa huli, nagdala ka lang ng 3 pipino para lokohin ang matandang babae? Lahat, tumigil na sa pagtatalo. Pamilya tayo, pero negosyo ay negosyo. Kaya ngayon, aayusin natin ang mga utang at walang may utang sa iba. Chloe, nanirahan at kumain ka sa pamilya Davis sa lahat ng mga taong ito at ang mga gastos, lahat ng pera ay naitala ko. Ayusin natin ito ng malinaw. Pagkatapos ay makakaalis ka ng may kapayapaan ng loob. Noong ikaw ay 7, para sa bagong taon, bumili ka ng mga candy na mansanas sa halagang $1 sa edad na 8. Ang mga bayad sa paaralan at mga gamit ay $60. Lahat ng mga pagkain at gastos na ito, hindi ko na ililista. Alam mo ba, isang takdang presyo, $200,000. Sige, kalkulahin natin ang mga numero. 12 taon ng iyong pamilya kumikita mula sa paghihirap ng ulila. Sabihin mo sa akin, ano ang presyo ng kasalanang iyon?
ikaw, ang sarili mong anak. Sa presyong pamilihan, ang pagkuha ng caregiver ay nagkakahalaga ng $200 kada araw. Hayaan ninyong makita ng lahat kung paanong ang aking mabait na Tito David ay pinagsasamantalahan ang sarili niyang pamangkin. Tatay, sa kanyang kalkulasyon, ang pamilya natin ay may utang sa kanya, $13,200. Saang panig ka ba? Tigilan mo na yang walang kwentang kalkulasyon. Tita Helen, baka kayo dalawa ay dapat magkalkula rin. Oo, $13,200 yan. Para sa $13,200 na ito, ililipat mo na ba ngayon o susulat ng IOU? Kung hindi ka magbabayad, okay lang. Ituring mo na ang $13,200,000 na ito bilang aking regalo sa kasal para kay Ryan. Helen, ang mga account ay naayos na. Kung may utang ka, bayaran mo na. Ang lahat ng mga kamag-anak na ito ay nanonood. Bakit ako magbabayad? Kumakain at naninirahan siya kasama ng pamilya Davis. Hindi lang ito usapin ko. Tama na. Bayaran mo siya. Kung hindi dahil sa demolition payout sa aking lugar sa probinsya, wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa akin. $13,200. Kunin mo at umalis ka na. Sandali, bayad na ang pera, ngunit hindi pa tapos. Kusang loob na isinusuko ng Partido B ang lahat ng ari-arian ng pamilya, lahat ng pamamahagi ng ari-arian, kabilang ngunit hindi limitado sa ang kabayaran sa demolisyon para sa lumang estate. Malapit nang gibain ang lumang estate ng pamilya, makukuha natin ang $3,000,000. Tagalabas ka, anong karapatan mo sa lupain ng pamilya Davis? Kaya pala mo ako tinawag ngayon. Pakitang tao lang ang pagsamba sa ninuno. Gusto mo lang akong pumirma. Chloe, iniisip ka lang namin. Babae ka lang. Wala kang anumang karapatan sa mana. Tito David, ang mga sugnay na ito ay hindi legal na wasto. Alam ko na ang batas ngayon. Hindi legal na wasto? Tigilan mo na ang kalokohan. Ngayon, pipirma ka nito. Gusto mo man o hindi? Pwede nating pag-usapan ang kabayaran sa demolisyon. Pero bago iyon, nakuha ko para sa inyo ang 3 pondo. May compound interest. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa pera sa demolisyon. Baka higit pa. Higit pa sa 3 milyon? Nakakita ka na ba ng $3,000,000? Kung magsisinungaling ka, gawin mo namang kapani-paniwala. Sa ilang walang kwentang papel, akala mo makakakuha ka ng $3,000,000? Inaakala mo ba akong 3 taong gulang? Ryan, tatanggi ka talagang tingnan? Hindi na kailangan. Ano kaya ang mahalaga ang meron ka? Wala kang naiwan si Lola kundi pusa. Anong pondo ang meron ka? Kailangan mo ng pera. Pumirma. Pumirma ka at tapos na tayo. Kalimutan mo na ang $3,000,000. Lumayo ka sa dambana ng pamilya. Hindi ka bahagi ng pamilya Davis? Mga salita mo. Simula ngayon, tapos na ako sa pamilya Davis. Lola? Ang pondo, sila ang ayaw nito. Ang ugnayan ng pamilya, sila rin ang pumutol nito. Narinig ko na ang developer na darating ngayon ay isang malaking kumpanya. Grace o kung ano. Sino ba ang may pakialam kung anong kumpanya? Gigibain nila ang bahay natin, kaya dapat silang magbayad ayon sa lawak. Ang 3 bahay natin sa school district ay naibenta na, pero ang lumang ari-arian ay nasa pangalan pa ni Mommy. Nagtanong-tanong na ako. Ayon sa patakaran, makukuha pa rin ng pamilya natin ang halagang ito. Buti na lang pumirma siya ng severance kahapon. Kung hindi, kumapit siya at hindi aalis. At kailangan naming bigyan siya ng bahagi ng pera. Eksaktong. Kapag ang pagkawatak-watak ng pamilya na kasunduan ay napirmahan na, wala na siyang kinalaman sa pamilya natin. Maupo ka lang at bilangin ang pera. Mga kilalang pinuno, mga kilalang panauhin, maligayang pagdating sa Eastside District seremonya ng paglulunsad ng proyektong Urban Renewal. Ngayon, batiin natin ang mamumuhunan ng proyektong ito, ang chairwoman ng Grace Nursing Home, si Chloe, upang magbigay ng talumpati. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Chloe. Si Chloe na yon mula sa pamilya natin. Tagapag-alaga lang siya. Paano siya naging chairwoman? Masyadong malayo para makita ng malinaw ang mukha niya. Baka may kapangalan lang. Itatayo natin ang pinakamalaking nursing home sa bansa para alagaan ang mas maraming matatanda sa kanilang huling taon.
Sa tingin ko, magiging proud si Lola. Susunod, mga kagalang-galang na lider at bisita, mangyaring umakyat para sa ribbon cutting. Siya iyon. Siya, talaga iyon. Hindi ba sinabi niya, kanya-kanyang desisyon? Isang munting tagapag-alaga lang siya. Bakit siya ang nag-ribbon cutting doon? Ikaw ang direktor ng nursing home? Sino ang sinusubukan mong lokohin? Wala ka kundi isang maliit na utusan. Paano ka naging chairwoman sa loob ng 5 taon? Chloe, kung magsisinungaling ka, gawin mo namang kapani-paniwala. Alam kong nahirapan ka sa mga taong ito, pero bakit magpapanggap kang malaking tao? Isang kahihiyang ito sa pamilya Davis. Tapos ka na? Isang tulad niya, sinong disenteng amo ang magtataas ng posisyon niya? Malamang nakipagrelasyon sa isang matanda, gamit ang pera ng iba para magpanggap. Noong umalis ka noon, napakahirap mo kaya hindi ka man lang nagkaroon ng disenteng damit at ngayon sinasabi mo sa akin na ikaw ang chairwoman? Akala mo ba 3 taong gulang ako? Chloe, isang babaeng naghahanap ng shortcut, naiintindihan ko, pero huwag kang magmukhang tanga rito. Sumama ka na lang sa amin para hindi tayo pagtawanan ng iba. Tapos ka na ba? Hindi pwede. Ikaw mismo ang gumawa ng website na ito, di ba? Ang mga litratong ito ay naka-photoshop. Zoe, pakisamahan ng 3 ito pababa? Oo, Miss Davis. Kayong 3, sa ganitong daan, pakiusap. Ikaw, saan mo nakuha ang lahat ng pera na yan? Jade scepter ng matandang babae, di ba? Tiyak na kinuha niya iyon. Sa mga taon bago pumanaw ang matandang babae, siya lang ang pumapasok at lumalabas sa lumang mansyon. Tiyak na itinago niya ang Jade scepter. Ganyan niya yumaman. Kita mo? Sinabi ko sa iyo. Isa lang siyang caregiver. Paano siya naging chairwoman sa loob lamang ng 5 taon? Ang pares na Jade scepter ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2 milyong. Ninakaw niya ang gamit ng pamilya natin. At ngayon nagpapaka-big shot siya sa harap natin. Paano niya nakuha iyon? Ang mga gamit ng matandang babae hindi binanggit sa huling testamento. Sa karapatan, dapat mapunta sa panganay na anak. Malinaw naman, noong wala sa tamang pag-iisip ang matandang babae, inakit niya ito para ibigay ang scepter. Sa kanyang mga huling taon, wala na siya sa tamang pag-iisip, kaya makuha ni Chloe ang kahit ano mula sa kanya. Hindi maaari. Hindi natin siya pwedeng hayaan na makalusot. Ang Jade Scepter ay pag-aari ng pamilya Davis. Ang pera mula sa pagbenta nito ay pag-aari rin ng pamilya Davis. Ninakaw niya ang gamit ng pamilya natin. Kailangan nating pilitin siyang ibalik iyon. Pero wala tayong ebidensya. Paano kung iniwan nga sila ng matandang babae sa kanya? Mahal na mahal ng matandang babae, si Ryan. Paano niya iiwan ang Jade scepter sa batang iyon? Idedemanda natin siya. Kapag nalaman ng media, masisira ang reputasyon niya. Kung alam niya kung ano ang mabuti para sa kanya, ibibigay niya ang pera. Tama, idemanda siya. Siraan ang reputasyon niya. Ninakaw niya ang gamit ng pamilya natin. At nagmamaganda pa siya sa atin. Sige. Pagbalik ko, kukuha ako ng abogado. Davis, ang pamilya Davis ay gumagawa ng hakbang. Umupa sila ng abogado. Naghahanda silang kasuhan ka. Ang paratang ay na ikaw ay nagsalaula ng Jade Scepter na iniwan ni Miss Mary Davis. Nagbabanta silang pupunta sa media. Gusto nilang sirain ang reputasyon mo. Naunawaan ko. Maaari ka nang umalis. Lola, iniwan mo sa akin ang Jade Scepter. Sinabi mo na ang harmonya ang lahat. Pero sinasabi nila na ninakaw ko ito. Binigyan ko sila ng pagkakataon. Pero lahat sila ay pumili ng pera. Director Smith, ito si Chloe. Ang museo ay nabanggit na gusto nilang mangolekta ng mga folk artifact noong nakaraan. Meron akong isang pares ng 18th century Jade Scepters. Gusto kong i-donate ang mga ito. Oo, ito ay unconditional donation. Isang kondisyon lang. Sa exhibit label, isulat ang pangalan ng aking lola, Mary. Lola, sa halip na ito ay maging bagay na pag-aawayan nila, mas mabuti na ito ay tahimik na magpahinga sa museo. Para mas maraming tao ang makakita nito at makita ka. Niya ang setro na Jade na nagkakahalaga ng $2 milyong para sa sarili niya. Ngayon, tatayo kami mismo sa pintuan niya at ilantad siya kung ano talaga siya. Wala kang hiya. Itinago mo ang setro na Jade ng matandang babae. Iyan ay pamana ng pamilya Davis. Anong karapatan mo? Isang tagalabas na kunin iyon? Si Tio David ay hindi humihingi ng bahagi.
Pero ang pares na iyon ng setro na jade, pamana iyan ng pamilya Davis. Palagi siyang mukhang mabait na babae. Oo, noong sumakit ang likod ko, binigyan pa niya ako ng masahe. Kinuha mo iyon. Ang matandang babae ay hindi mapapahinga ng payapa. Paano mo nagawa ito? Ang kapal ng mukha mo para lumitaw? Anong sinisigaw mo sa pintuan ko? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Lahat, tingnan ninyong mabuti. Siya iyon. Kinuha niya ang setro na jade ng matandang babae. Nagtatago sa bahay, takot na takot magpakita. Relief stream mo ito? Hayaan mong makita ng buong internet ang totoo mong pagkatao. Uy, mga guys, nasa loob na tayo. Kita? Sinabi ko sa'yo. Ito ang kumuha ng lahat ng yaman ng pamilya Davis. Bahay ng pamangkin. Halika. Lahat. Tingnan ninyo ang dekorasyon. Tingnan ang mga muebles. Ang bahay na ito ay hindi bababa sa 200 metro kwadrado. Ang sala ay mas malaki kaysa sa buong lahat. Kayo na ang humusga? Sa bahay ko dati, isa lang siyang mahirap na kamag-anak na umaasa sa amin. Saan niya nakuha ang pera para sa ganitong bahay? At puro importado. Chloe, sabihin mo sa amin, mag-isa kang nakatira sa ganito kalaking bahay? Wala ka bang konsensya? Chloe, ang bahay na ito, ang palamuti. Huwag mong sabihin sa amin na ikaw lang ang kumita ng lahat ng ito. Isang caregiver. Kaya mong kitain lahat ito sa loob lamang ng 5 taon. Illegal ang panghihimasok. Lumabas kayo ngayon. Ano ito? At sinasabi mong hindi ka nandaya? Bahay ng lola? Ang titulo ng lupa ay nagsasabing ang residente ay. Sino ang nakasulat? Mama, sabihin mo na. Hi. Binili ito ng lola. Ang pera ng lola ay pera ng pamilya Davis. Bawat miyembro ng pamilya Davis ay may bahagi. Kung kanya lang lahat, iyan ay pagnanakaw. Buksan mo at tingnan. Lumipat sa huling pahina. Hindi maaari. Paano naman naibigay sa iyo ng lola ang bahay? Sino ka ba para sabihin iyan? Ang bahay na ito ay iniwan sa akin ni Lola. Natakot siya na baka hindi mo kilalanin, kaya ipinanotaryo niya ito noong buhay pa siya. Tito David, Tita Helen, Ryan, ito na ang huling beses na hihilingin ko sa inyo na umalis. Kahit na ibinigay sa iyo ni Lola ang bahay, ano naman, pinalaki ka ng pamilya Davis. Lahat ng mayroon ka ay dapat akin. Ang bahay na ito ay pag-aari ng pamilya Davis. Ang kumpanya mo ay pag-aari ng pamilya Davis. Bawat sentimo na mayroon ka ay pag-aari ng pamilya Davis. Chloe, maaaring magaspang pakinggan, ngunit totoo. Naawa sa iyo ang lola, kaya kanya ibinalik. Nag-aral ka, nag-start ng kumpanya, may malaki kang bahay, hindi mo dapat kalimutan ang iyong pinagmulan. Inaamin namin na sa iyo ang bahay. Paano ang Jade Scepter? Nag-iwan ng isang pares ang lola. Iningatan mo ba ito o i-donate? Kailangan namin ng paliwanag. At ang Jade Scepter, lakas loob mong sabihin na wala sa iyo? Ilabas mo. Kung hindi mo kaya, pagnanakaw iyan. Ang Jade Scepter. Na-donate ko na ito sa Museo ng Lungsod. Pakita mo sa amin ang donation certificate. Tama. Sabi mo nag-donate ka. Nasaan ang certificate? Hindi mo maipakita? E di nagsisinungaling ka. Permanente ng kinolekta ng City Museum. Donor, Chloe Davis. Nadonate. Talagang na-donate. Nababaliw ka na ba? Nag-donate ka ng isang bagay na napakamahal? Iyon ay isang pares ng Jade Scepters. Iniwan sila ni Lola. Ibinigay mo lang nang hindi nagtatanong kanino man. Iniwan sila ni Lola sa akin. Ako ang magpapasya. Na-issue na ang certificate na ito. Ikaw na walang utang na loob. Ito ay isang pamana ng pamilya Davis. Ibinigay mo ito para magyabang. At nagtanong ka ba sa amin? Wala ka bang respeto sa mga nakatatanda? Ma, tumigil ka na sa pakikipagtalo sa kanya.
Wala siyang pakialam sa amin. Hindi natin kailangan magpanggap para sa kanya. Kita tayo sa korte. Demandahan mo siya dahil sa pagnanakaw ng mana. Chloe, kung hihilingin mo na ibalik ang Jade Scepters ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung talagang umabot ito sa korte, huwag mo akong sisihin kung magiging walang awa ako. Kung gusto mong magdemanda, sige lang. Kausapin mo ang abogado ko. Doon ang pinto. Maari na kayong umalis. Lola, naibigay ko na ang Jade Scepter. Sa halip na hayaan itong maging sanhi ng pag-aaway, mas mabuti na ito'y manahimik na lang sa museo. Mayroon itong kontroladong klima doon at mga profesional na nag-aalaga. Mr. Lawson, bakit kayo nandito? Hiniling sa akin ng matandang babae bago siya pumanaw. Kung sakaling sa huli, ang iyong tito David at ang kanyang pamilya ay magdulot ng alitan sa mana, ibigay ito sa iyo. Chloe, bawiin mo ang Jade Scepter na iyan at ibalik mo sa amin ngayon din at ihihinto namin ang demanda. Kung ito'y mapunta sa korte, magsisisi ka pero huli na ang lahat. Nanay, bakit mo pa siya kinakausap? Hayaan ng hukom na makita ang kanyang tunay na pagkatao. Ang isang tagalabas ay kinuha lang ang pamana ng pamilya Davis at ibinigay na parang walang halaga. Nasaan ang hustisya? Chloe, hayaan mong bigyan kita ng huling payo. Kung ito'y mapunta sa korte, hindi ito magiging maganda para sa isang babaeng tulad mo. Tapos ka na? Papasok na ako. Huwag kang umiyak kapag nasa korte na tayo. Simula ang formal na pagdinig, ang korte ay susubok muna ng mediation. Ang nagsasakdal, ang pamilyang Davis, ay nagdemanda sa akusado Chloe Davis para sa pagnanakaw ng mana. Nagsasakdal, maaari kang magsalita muna. Ninakaw niya ang pamana ng matanda? Yung pares ng Jade na setro, iyon ay dote ng matanda. Pag-aari iyon ng pamilyang Davis. Hindi sila nabanggit sa testamento, kaya dapat mapunta sa aming David. Ito ay lumang larawan ng pamilya. Dito, hawak ng matanda yung mismong pares ng Jade na setro. Ito ang oral record ng matanda noong panahong iyon na nagsasabing ang Jade Cetro ay dapat mapunta sa kanyang apo, si Ryan. Oo, sinabi mismo sa akin ni Lola. Ang Jade Cetro ay para sa akin, para ikasal. Sinamantala niya ang kalituhan ni Lola at ninakaw ang mga ito. Chloe, inalagaan ka ng lola mo sa loob ng 12 taon. Paano mo siya magagawa ng ganyan? Miss Davis, may sasabihin ka ba? Isusumiti ko ang unang ebidensya tungkol sa matanda, si Mary Davis, ang kasunduan ng pamana na nilagdaan niya mismo. Isang pares ng puting Jade Cetro na may intertwined lotus pattern mula sa Qing Qianlong period, ipinamana kay Chloe Davis. Ang petsa ng pagpirma ay 3 buwan bago pumanaw ang matanda. Lagda, bakas ng daliri, at selyo ng tanggapan ng notaryo, lahat ay naroroon. Tungkol naman sa sinabi ng tiyahin kong si Helen, tungkol sa Jade Cetro na iniwan sa kanyang apo, maaari ko bang itanong, may nakasulat bang testamento? May notarized record ba? May third-party witness ba? Sinabi mismo sa akin ni Lola. Ang mga oral statement ay walang legal na bisa. Ito ang Artikulo 1138 ng Civil Code. Kailangan ko bang bigkasin ng buo? Ikaw, caregiver ka lang. Kailan mo natutunan ang lahat ng ito? Tita Helen, marami kang hindi alam. Tipiko ng donasyon. Ibinigay ko ito ng walang anumang kapalit. Pangatlo, ang testamento ng matandang babae. Bukod sa bahagi ng pamamahagi ng lottery, nagtayo rin ang matandang babae ng trust para sa akin ng pondo, para sa edukasyon at pondo para sa pagsisimula, na may kabuuang 480,000 dolyar. Ang lahat ng dokumento ay nasa notaryo. Imposible. Paano binigay ni Lola ang Jade Scepter at napakaraming pera sa iyo? Mga bagay na hindi sinabi sa iyo ng iyong lola, marami pa. Kailangan ko bang ilista ang mga ito isa-isa at ilatag lahat? Kailan itinayo ng matandang babae ang lahat ng ito? Matagal bago siya pumanaw. Wala kayong ideya dahil partikular na nag-utos ang matandang babae na ito ay ipahayag pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung bakit? Alam ninyong lahat sa inyong mga puso. Dahil isinumite ni Chloe ang kumpletong kasunduan ng pamana at sertipiko ng donasyon,
Ang akusasyon ng pamilya ni David laban sa nasasakdal na paglustay ng mana ay walang basehang faktual. Iminumungkahi naming iwanan ninyo ang kaso. Ibaba namin ang kaso sa pagkakataong ito. Tatanggap kami ng abogado at mag-aapela muli. Chloe, tumigil ka diyan. Huwag kang mayabang. Anong kasunduan sa pamana? Sino ba ang nakakaalam kung sinamantala mo ang matandang babae noong nalilito siya at niloko mo siya para pumirma? Sa kanyang huling mga taon, hindi siya nasa tamang pag-iisip. Ano man ang sabihin mo, susundin. Tita Helen, may selyo ang kasunduan mula sa notaryo. Kung gusto mong hamunin ang proseso ng notaryo, maaari kang magsampa ng hiwalay na kaso. Huwag mo akong takutin gamit ang batas. Akala mo dahil lang nakabasa ka ng ilang basurang libro, espesyal ka na? Ang setro ng Jade ay ang ipinagmamalaki ng pamilya Davis. Nagdesisyon ka lang na ibigay ito? May tinanong ka ba? Si Lola ang nagbigay sa akin ng setro ng Jade. Wala kayong karapatang makialam. Chloe, kalimutan na ang nakaraan. Itinulak mo kami sa puntong ito ngayon. Tama na. Tito David, kayo ang unang nagdemanda sa akin. Chloe, maghintay ka lang. Itutuloy namin ang pagdemanda sa iyo. Hanggang ilabas mo ang lahat ng iniwan ng matandang babae. Maghihintay ako. Ma, yun lang? Hindi na natin mababawi ang setro ng Jade. At ang $400,000 ay walang kinalaman sa atin. Bakit? Ang matandang babae ay nagtago ng mahigit $400,000 para sa kanya. At walang ibinigay na kahit piso kay Ryan. Hindi natin siya maaring idemanda ng pagnanakaw ng mana. Kung gayon, subukan natin ang ibang paraan. Hindi ba siya nagpapatakbo ng ilang nursing home? Basta't may isa sa kanyang nursing home na maaksidente at kumalat ang balita, sino ang magpapadala ng kanilang matatanda doon? Kung ang mga matatandang iyon magkaroon ng bukol o mahulog, gagawa ng eksena ang kanilang pamilya. Tututukan natin ang kanyang pinakamalaking nursing home. Makakahanap tayo ng pagkakataon na sirain ang kanyang reputasyon. Ako na ang bahala. Lingin ko siya sa pangalan na gamutin ako. Kung hindi niya ako gamutin, pagsisisihan niya iyon. Kung mangahas siyang hawakan ako, hihiga ako sa lupa at hindi tatayo. Sino ang maniniwala na magaling siyang direktor? Nanay, masakit na galaw iyan. Paano kung gamutin ka niya talaga? Mas maganda, libre na session natin iyon. Pwedeng salitan tayong pumunta. Siguraduhin, wala siyang mapayapang araw. Kahit hindi ito maging malaking bagay, kailangan nating ipaunawa sa kanya na kahit gaano siya kayaman, Hindi siya magkakaroon ng madaling araw. Tama, salitan tayo. Gawin siyang miserable araw-araw. ay, ang sakit ng likod ko. Ilang araw na akong hindi nakatulog. Narinig ko na magaling daw ang direktor dito. Nagpunta ako para sa kanya. Mrs. Wright, dapat mong galawin ng higit pa ang balikat mo. Huwag kang umupo lang sa iisang posisyon na nanonood ng TV. Sige, sige Chloe, ikaw ang bahala. Mas maganda ang masahe mo kaysa gamot. Anong problema ng likod mo? Matagal na itong problema. Herniated disc. Nagpa-x-ray ako sa ospital. Sabi ng doktor, magpahinga lang daw ako. Hindi mo hahayaan ang nakaraan na pumigil sa iyo na gamutin ako. Hindi ba? Humiga. Saan masakit? Ituro mo sa akin. Dito? Masakit at namamaga. Minsan, namamanhid pa yung binti ko. Eto. Dito mismo. Huwag mong isipin na dahil lang minamasahe mo ako, hindi kita sisisihin. Yung $1,300,000. Huwag kang magsalita. Dapat ka. Ito ay kondisyon pagkatapos manganak. Paano mo nalaman? Nag-aral ako ng nursing sa loob ng 5 taon. Nararamdaman ko sa pamamagitan ng hawak. Nagsimula ito noong taon na isinilang ko si Ryan. Nahawakan ko ang malamig na tubig noong buwan pagkatapos manganak. Araw-araw akong yumuyuko para magpalit ng diaper. Saka sumakit ang likod ko. Laging sinasabi ni David na nagpapakaarte lang ako.
Ang bisyo sa paninigarilyo ni Tio David pa lang, ang buwanang gastos sa kanyang sigarilyo, sapat na para makabili ng 3 gamot na halamang gamot. Sa halip, lahat yun ginagastos niya sa sigarilyo. Kung ginamot mo ng maaga ang kondisyong ito, mas maganda sana. Maglagay ng mainit na compress tuwing umaga at gabi, sa loob ng 15 minuto. Huwag masyadong umupo ng matagal o yumuko para magbuhat. Mag-ingat ka. Kung kaya mo, subukan mong pumunta minsan 1 linggo. Pagkatapos ng 3 buwan ng masahe, malaki ang improvement. Ikaw, ginagawa mo talaga to para sa akin. Ikaw ang pasyente. Ako ang tagapag-alaga. Wala akong pakialam kung sino ang pasyente. Kung masakit pa rin, bumalik ka sa susunod. Kung hindi na masakit, huwag ka nang bumalik. Si Tio David, buong buhay na siyang naninigarilyo. Taon-taon ko na siyang sinasabihan. Pero hindi siya nakikinig. Nakahiga ka lang ba talaga dyan? Hindi ba tayo dapat pumunta para mag-eskandalo? Ako, Talagang na-enjoy mo ito? Magdulot ng gulo? Sakit talaga ng likod ko. Mas maganda ang masahe niya kaysa sa mga bulag na masahe sa labas. Niloko ka niya. Narito tayo para sirain ang reputasyon niya, hindi para maging customer niya. ang herniated disc ng nanay mo ay sumisiksik na sa ugat. Kung hindi siya makakuha ng sistematikong paggamot, sa loob ng 2 taon, mahihirapan siyang maglakad. Ikaw ang anak niya. Wala kang pakialam sa likod niya? Ang pakialam mo lang ay kung siya tutulong sa'yo na magdulot ng gulo. Tigilan mo ang panggugulo. Ang nanay ko ay perpektong malusog. Pakialam mo ang sarili mong buhay. Kahapon noong nakahiga siya ng nakadapa, dahan-dahan kong pinindot ang ibabang likod niya at bigla siyang pinagpawisan ng malamig dahil sa sakit. Tanungin mo siya. Di ba? Tita Helen, mayroon kang ganitong kondisyon ng mahigit 20 taon na. Hindi ito bagay na kayang lunasan ng 1 o 2 masahe. Ang aming nursing home ay may espesyalisadong programa sa rehabilitasyon ng likod at leeg. Ang isang kurso ay 10 session, kalakip ng herbal hot compress at mga kagamitan sa physiotherapy. Iminumungkahi kong mag-sign up ka para sa membership. Sistematikong paggamot. Magkano? Ang annual membership ay nagkakahalaga ng 4,000 5 beses sa 1 linggo. Maaari ka ring magdala ng isang miyembro ng pamilya para sa 3 libreng trial session. $4,000? Medyo mahal iyon. Nanay, huwag maniwala sa kanyang alok. Gusto lang niya ang pera mo. Tara, umalis na tayo dito. Tita Helen, ang sakit ng likod mo ay hindi problema sa iyong likod. Ito ay lamig at kahalumigmigan mula sa kondisyon pagkatapos manganak. Pero walang pera para gamutin ang iyong likod. Nanay, ano ba ang pinagsasabi niya? Ano ba ang ginawa ng tatay mo para sa'yo? Hindi mo ba alam sa iyong puso? Magkano ang ginagastos ng tatay mo sa sigarilyo kada buwan? Ilang gaang dolyar? Bakit mo tinatanong? Yung card na binanggit mo, Nanay, ikaw ang may ideya noon para pumunta ako at magdulot ng gulo. Hindi ako nagdudulot ng gulo. Ngayon gusto kong makuha ang membership. Ikaw ang magbabayad. ako ang magbabayad? Bakit ako magbabayad? Dahil ikaw ang anak ko. Dahil ang tatay mo ay naninigarilyo ng mahigit 20 taon at hindi man lang ako binilhan ng isang pain patch. Dahil ang bahay ko sa magandang school district ay naibenta para bayaran ang iyong mga utang. Magbabayad ka ba o hindi? Pwede kang mag-swipe ng card o mag-scan ng code. Chloe, iba ka talaga. Natanggap na ang $4,000. Tita Helen, ito ang iyong annual membership. Valid na ito mula ngayon. Ilabas si Chloe dito. Gusto kong kanselahin ang aking membership. Tito David, ano yon? Niloko mo si Tita Helen na mag-sign up para sa isang card? $4,000? Akala mo bang bangko kami? Kanselahin mo na. Yan ngayon. Kaya kong kanselahin yan. Bigyan mo ako ng dahilan. Dahilan? Ikaw ay isang tagalabas sa pamilya Davis. Pumirma ka ng kasunduan sa paghihiwalay ng pamilya. Mga gamit mo. Hindi namin gusto ang mga gamit mo. Bakit ka sumisigaw? Ako mismo ang nag-sign up. Tumahimik ka. Naloko ka ng $4,000 at binibilang mo ang pera nila para sa kanila. Tito David, hindi ako naghahanap ng away. Tita Helen, nagkaroon ka ng postpartum back condition. Ako ang pamangkin niya.
Nagmamalasakit ako sa kanya. Gusto ko lang na alagaan niya ang kanyang kalusugan. Ano ang mali doon? Yan ay usapang pamilya. Ikaw ay tagalabas. Hindi mo lugar na makialam. Tama ka. Iniiwasan ko ang usapang pamilya. Pero si Tita Helen ay VIP client ng aming nursing home. Ang kanyang rehab program ay sumusunod sa kasunduan. Kaya sabihin mo sa akin, kanselahin ba natin o hindi? Mo. So, sabihan mo ang kusina na maghanda ng karagdagang tanghalian. Hindi pwedeng magutom si Tita Helen dahil sa sakit ng kanyang likod. Ang pagpapagamot ng walang laman ang sikmura ay maaaring magdulot ng mababang asukal sa dugo. Hindi ako magkakansela. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi ako magkakansela. Bingi ka ba? Ang likod ko ay sumasakit ng mahigit 20 taon. Nagmalasakit ka na ba? Araw-araw kang naninigarilyo, umiinom, at naglalaro ng baraha. Noong nakahiga ako sa kama at hindi makatayo, tinanong mo ba ako? Mahigit 30 taon na akong kasal sa iyo. Inalagaan kita ng todo. Binigyan kita ng anak na lalaki. Inalagaan ko ang iyong ina. Nakuha ko ang lahat ng mga problema sa kalusugan na ito dahil sa iyo. Ikaw bilang asawa ay mas pinapahalagahan mo pa ang iyong pamangkin kaysa sa akin. Nanay, Huwag mong hayaang mang-asar siya sa iyo. at ikaw, para kang iyong ama. Ang likod ko ay sumasakit ng maraming taon. Nagtano ka ba? Ang alam mo lang ay humingi ng pera sa akin. Ang bahay sa magandang distrito ng paaralan at mga alahas na ginto ay naibenta na lahat para bayaran ang iyong mga utang. At sa tingin mo ay hindi pa ito sapat. Hindi mo man lang ako bilhan ng membership card para sa therapy at nagdadamot ka pa? Si. Hindi mo ito ikakansela. Dito ka magpagamot. Alis na ako. Ryan, Tara na. Chloe, huwag kang magyabang. Naghihiwalay ka ng aking pamilya. Tatandaan ko ito. Ingat! Sa susunod, ihatid mo si Tita Helen para magpagamot. Ang mga annual member ay may priority sa pag-schedule. Hindi ko sasabihing na panalo ko siya. Pinipigilan na niya ito. Nagsalita lang ako para sa kanya. Para sa nagkakaisang harapan ng pamilya Davis na sa wakas ay nasisira. Tama ang estratehiyang hatiin at sakupin. Magkasama, imposible sila. Kapag hiwalay, mahina sila. Kailangan kong pasalamatan si Lola sa sulat na iniwan niya sa akin. Sinabi sa sulat na noong si Tita Helen nanganak kay Ryan, hindi tumulong si Tito David. Sumakit ang kanyang likod pagkatapos manganak. Sinabi ni Lola hindi niya gusto si Tita Helen, pero hindi niya kayang panoorin ang isang babae na nagdurusa. Alam na sumasakit ang likod ni Tita Helen, sinabi niya sa akin na asikasuhin ito. Sinabi niya na babae lang ang nakakaintindi sa babae. Ang panig ng iyong Tito David ay nagsampa ng pangalawang demanda. Nasa iyo na ba ang lahat ng mga materyales? Idinemanda ni David ang setrong jade, ngunit may sertipiko ng donasyon, kasunduan ng pamana, at dokumentong notaryado. Ito ang tatlong ebidensya. Wala siyang tsansa. Sana maging maayos ang paglilitis. Ayon sa karaniwang pamamaraan, magsisimula tayo sa regular na medyasyon. David Davis, laban kay Chloe Davis, para sa maling paggamit ng mana. Ang nagsasakdal, si David Davis, mayroon ka bang bagong ebidensya? Sa ngayon, wala. At si D&D, Davis? Nagsumite ako ng karagdagang ebidensya. Isang sulat na sulat kamay mula sa aking lola bago siya pumanaw. Mismo. At tinatakan sa aking law firm para buksan sa panahon ng mediation. Dahil iniwan ito ni nanay, tingnan natin. David, pasensya na. Ang tatay mo ay maagang namatay, kaya maaga kang nagpasan ng pasanin ng pamilya. Alam ko na may utang sa iyo ang pamilyang ito. Nang maglaon, nag-asawa ka? At nagkaroon kayo ni Ryan. Nagkaroon ako ng pagkiling at inaamin ko iyon. Ibinigay ko sa iyo ang bahay at ang mga komersyal na ari-arian kay Ryan. Hindi dahil tama ka, kundi dahil lagi kong nadarama sa aking puso na naging di makatarungan ako sa iyo, ang panganay. Pero David, kailangan kong maging tapat sa iyo. Nagbago ka sa bandang huli. Naninigarilyo ka ng mamahaling tabako. Uminom ng masarap na alak, At noong nagpapagaling ang iyong asawa mula sa panganganak, iniwan mo siya upang mag-isa.
nang dalawin ko siya? Umiinom siya ng malamig na tubig. David, binigo mo siya. Helen, ang liham na ito ay para lang sa iyo. Mahirap ang maging babae. Pagkatapos ko, alagaan mo ang iyong sarili. Ryan, Hindi naman masama ang iyong puso. ang pilay na aso na inalagaan mo noong bata ka. Umupo ka sa tabi ng kulungan araw-araw pinapalitan ang benda nito. Hindi mo pinapahawak sa iba. Ginawa mo iyon buong tag-araw at pinalakas mo ito pabalik sa kalusugan. Kung ito ay isinampa sa korte. Parehong partido, may sasabihin pa ba? Kamahalan, ibiniti ko na ang kaso. Ang nagsasakdal ay nagbiti ng kaso. Ang kasong ito ay naayos sa pamamagitan ng medyasyon. Chloe, ito ang iyong Tito David. Naging makulit ako. Nagkamali ako sa iyo. Umuwi ka minsan para sa hapunan. CJ, Tito David. Chloe, Tito David gustong itaas ang baso para sa iyo. Sa tsaa imbes na alak. Hindi ako naging mabuting tito. Sa lahat ng mga taon, masama ang trato ko sa iyo. Tama ang lola mo. Nagbago ako. Naisip ko lang ang pag-abuso. May utang akong paumanhin sa iyo. Chloe, matalas ang dila ko. Pinagalitan kita sa loob ng maraming taon. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Pinagamot mo pa ang likod ko. Simula ngayon, kahit anong gusto mong kainin, sabihin mo lang, iluluto ko para sa iyo. Hindi ako magaling sa maraming bagay, pero ang pagluluto ang kaya ko. Chloe? Yung sinabi ko sa cafe ay puro kalokohan. Sige, sigawan mo ako. Ang pag-amin at pag-aayos ng pagkakamali ay ang pinakamagandang birtud.